3 taon na kaming magkasosyo ng kaibigan ko sa panghuli ng alimango sa laot. Gamit ang minana kong teknike sa pagbasa ng agos para maghanap ng pwesto. At ang sikreto kong formula para sa pain sa kulungan ng alimango. Nagawa kong iangat itong bulok na barko na laging kulelat sa daungan. Para maging numero 1 sa daungan sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Ang sunod-sunod na kampiyon sa bentahan, ang hari ng panghuli ng alimango. Habang lalo kaming sumisikat, pinalitan na rin namin ang barko ng isang mamahalin at heavy-duty na barkong pang-alimango na nagkakahalaga ng 10 milyon. Pero ang kababata ko at ang asawa niyang si Chenya, bigla na lang akong gustong patalsikin. Itong barkong Yuan niyang, 12 milyon ang ginastos ng tatay ko para bilhin ito. Ang mga gamit sa barko ay dekalidad na imported sonar at automatic winch. Ang gastos sa diesel at maintenance tuwing pumapalaot kami. Alin dyan ang hindi namin pinaglaanan ng totoong pera. Ikaw, Cheng Feng, araw-araw, nandyan ka lang sa deck. Tinitingnan mo lang ang temperatura ng tubig. Tapos isinisiksik mo lang yung mga mabahong patay na isda't bulok na hipon sa kulungan ng alimango. Ngayon, lahat na sa barko ay automated. Hindi ka na nga kailangang pagpawisan. Heto. 10,000 ito. Bayad na lang namin sa pag-alis mo sa grupo. Kunin mo ang pera. At pagkatapos nito, huwag ka nang babalik sa barkong ito. Napayuko ako at tiningnan ang sobre na nabasa ang gilid ng malamig na tubig dagat. Hindi ako umimik. Tiningnan ko lang si Son Haijian na kanina pa nakatayo sa likod ni Chenya. Haijian, ano ba ang pinag-usapan natin dati? Ang pamilya niyo ang bibili ng malaking barko at mga kagamitan. Ako naman sa exclusive na formula ng pain at sa teknike ng paghahanap ng pwesto gamit ang agos ng dagat. 30% ng kita ay sa akin. Sa loob ng 3 taon, tinulungan ko kayong kumita ng 6 hanggang 7 milyon. Kaya ano ang ibig sabihin nitong 10,000? Cheng Feng, huwag kang masyadong makapal ang mukha. Araw-araw, hawak-hawak mo lang yung sirang plastic bottle. At binubuhusan mo ng maitim na likido ang mga bulok na piraso ng isda. Ngayon, binibigyan ka namin ng 8,000 sahod kada buwan. Dito sa daungan natin, yan na ang pinakamataas na sahod. Talaga bang inaakala mong kasosyo ka namin na ang puhunan ay ang teknike mo? Walang kwentang likido. Chenya, kung wala ang formula sa boat ko. Itong barko niyo na nagkakahalaga ng 10 milyon. Pumunta sa Bering Strait para lang humuli ng isang lambat ng bato. Gaano ba katalino ang mga king crab sa lugar na ito? Gaano kahirap silang painin? Wala ba kayong ideya? Ay nako. Cheng Feng, tingin mo ba sa sarili mo Diyosa ka na ng karagatan? Hindi ba't gawa lang yan sa bulok na isdang sorry? Na hinaluan ng konting amino acids at pina-ferment para gawing pain. Sa tingin mo ba itong si Daigwa, sa 3 taon na pagsunod-sunod sa iyo ay walang natutunan? Ha? Kuya Feng ang ratio ng formula mo. Pati na ang temperatura at oras ng fermentation. Sinulat ko lahat sa notebook ko. Hindi naman pala ganoon kahirap gawin yun. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, namatay na ang huling kislap ng init sa puso ko. Sa loob ng 3 taon, araw-araw kong tinitiis ang sobrang lamig sa dagat na halos negatibong 10 degree. Sa nagyayelong kubyerta sinusuri ko ang tubig tinitingnan ang agos. Para lang masubukan ang sikretong formula ng pain na makakapagbaliw sa mga deep-sea king crab. Ikinulong ko ang sarili ko sa mabahong silid ng pain sa ilalim ng barko. Ilang buwan kong tiniis ang masangsang na amoy ng isda at amonya. Halos masira na nga ang pang-amoy ko. Para makuha ang loob ng mga malalaking boss na may refrigerated truck na kumukuha ng huli sa pantalan. Araw-araw akong parang tuta na nag-aalok ng sigarilyo at nakikipagplastikan sa kanila. Para tulungan si Son Haijian na bumuo ng koneksyon at patatagin ang negosyo niya. Sa loob ng 3 taon, ang barko ni Son Haijian na dati ay isang lugmok na negosyo na hindi man lang makabawi sa panggatong. Naging numero 1 kumikita sa daungan. Lahat ng iyan pinaghirapan ko ng halos ikamatay. Pero ngayon, sumilip lang sila sa hindi ko pa tapos na formula na wala pa ang pinaka-importanting sangkap. At kinumbinsi ang isang apprentice na hindi mapakali. Akala nila alam na nila ang sikreto sa pangingisda ng king crab sa malalim na dagat. Habang tinitingnan nila itong bago at malaking crab boat, akala nila yung mga mamimili na waldas sa pera ay dumarating dahil sa mamahaling suot ni Son Haijian. Yumuko ako at pinulot ang basang sobre sa sahig. At isinilid dito sa bulsa ng aking windbreaker. CJ, kayo ang masusunod. Hahaha. Galingan mo mula ngayon. Hindi nila alam ang tungkol sa resipeng palihim na isinulat ng tangang iyon. Kung manghuhuli lang ng mga walang kwentang alimasag, baka pwede pa. Pero sa mapanganib na nag-ielong karagatan sa kailaliman, ang bagay na iyon ay isa lang laso na magpapabilis ng iyong kamatayan. 10,000 yuan. Hindi pa sapat pambayad sa dialysis ng tatay ko para sa susunod na kalahating buwan. Hello. Hello, si kuyahan ba ito? Nako naman, kapatid kong Feng, hahaha. Sa wakas na alala mo rin itong si kuya mo. O bakit?
Malapit na bang bumalik sa daungan ang barko ni Sun Haijian para magdiskarga? Mayroon bang mga sariwang produktong dagat na maganda ang kalidad sa barko sa pagkakataong ito? Bigyan mo ako ng prioridad para sa isang batch. Kuya Han, hindi na ako magtatrabaho sa barko ni Sun Haijian. Naghahanda akong kumuha ng sarili kong barko. Kuya Han, pupunta ako sa lugar na iyon para tumira ng malaki. Kapatid kong Feng, ang lugar na sinasabi mo, hindi kaya iyon yung nasa Hilaga? Yung death zone na may daloy ng yelo kung saan nawawala ng silbi pati radar. Nababaliw ka na ba? Puno ng mga nakatagong bahura ang ilalim niyan. Tinatawag itong libingan ng mga mangingisda sa ating propesyon. Doon nga. Kuya Han. Totoong hindi kulang sa pagkaing dagat ang mga mayayaman. Pero kulang sila sa mga produktong may pinakamataas na kalidad. 8 taon nang walang nangahas na magbaba ng lambat sa karagatang iyon. Ang mga king crab doon ay nabubuhay at namamatay ng mag-isa. Walang nakakaalam kung gaano na sila kalaki. Kapatid kong Feng, alam kong ginipit ka ng mga walang hiyang iyon na sina Sun Haijian. Hay, tungkol dyan. Pero tungkol dyan, Kuya Han, pakinggan mo muna ako. CJ, noong araw, sa daungan, kinumpis ka ng ilang lokal na siga ang 10 truck mo ng mamahaling produkto. Kung hindi dahil sa akin na sumuong sa malakas na hangin at alon. At personal na nagmaneho ng speedboat papunta sa isla para kausapin ang mga koneksyon ko para sa iyo. Matagal nang bumagsak yung cold chain empire mo. Sige na nga. Kapatid kong Feng, dahil sinabi mo yan. Kahit ibenta ko pa lahat ng ari-arian ko, susuportahan kita. Sabihin mo kung magkano ang kulang. Hindi ko kailangan ng magandang bangka. O ng malaking bangka. Sa pinakadulong bahagi ng pantalan ay may isang bangkang isinangla sa pagawaan. Isang abandonadong lumang trawler. Tumakas na ang may-ari ng shipyard. Kahit sira na ang bangkang iyon. Ang pundasyon nito ay gawa sa Soviet steel na lumalaban sa yelo. Kailangan ko ng 300,000 para makuha ito at ayusin sa magdamag. Walang problema. Pagkalipas ng kalahating oras, nasa account mo na ang pera. Basta't makarating sa Pampang ang kargamento mo. Sa loob ng 3 araw, lahat ng malalaking boss sa pantalan ay pipila para bigyan ka ng pera. Deal. Binaba ang tawag. Hinigpitan ko ang aking kwelyo. At naglakad patungo sa pinakadulong bahagi ng pantalan, sa lugar na kilala bilang libingan ng mga abandonadong barko. Palakas ng palakas ang hangin mula sa dagat. Nagsimulang umambon ng niebe mula sa langit. Alam ko na sa malamig na karagatang ito. Dahil sa pagdating ng isang sirang bangka. Isang bagyo na katatakutan ng lahat ang malapit ng magsimula. Sun Haijian, Chenya, mga hangal, ang karangyaan at kayamanan na pinakaasam-asam ninyo. Malapit nang maglaho. Oy, hindi ba si Cheng Feng yan? Boss Fatty, matagal na tayong hindi nagkita. Kukunin ko itong fishing boat na Blizzard. Sapat na ba ang 80,000? Kuya Feng, nagbibiro ka ba? Kahit na itong sirang bakal ay gawa sa double-layer high-carbon steel na lumalaban sa yelo. Pero 3 taon na itong hindi nagagalaw. Ang main shaft at winch nito ay halos kinakalawang na. Gagamitin mo ito para pumalaot. Para ba mangisda o magpakain sa isda? Basta't gumagana ang makina. Huwag mo nang problemahin ang iba. Bibigyan kita ng 1 araw at 1 gabi. Linisin mo ang linya ng langis ng pangunahing makina. Palitan mo ng starter na may pinakamataas na horsepower. At ayusin mo yung kinakalawang na hydraulic tank dyan sa deck. Dapat adjust sa maximum ang tension parameters. CJ, Kuya Feng, hayaan mo na. Sisimulan ko na ngayon. Sisiguraduhin kong matatapos sa tamang oras. Walang magpapahinga. Dalhin niyo ang welding machine at mga liabe. May malaking trabaho doon sa barkong Blizzard. Ngayong naayos na ang problema sa barko. Oras na para umuwi. Pa, nakauwi na ako. Oy, nagbalik na pala ang pinakamagaling na teknisyan ng daungan natin. Narinig ko pinalayas ka raw ni Boston sa barko niya. O ano ngayon? Yung magandang trabaho mo na 8,000 kada buwan, bigla na lang nawala. Ngayon alam mo na kung gaano kahirap ang buhay sa labas, no? Feng, anak, totoo ba ang sinabi ng pinsan mo? Paano na yung bayad sa dialysis ng papa mo sa susunod na linggo? 2 beses nang naniningil ang ospital. Ma, huwag niyo nang intindihin ang pera. Ako na ang bahala. Anong bahala ang pinagsasabi mo? Narinig ko na kay tanga. Matagal na nilang alam iyang formula mo. Wala ka ng silbi ngayon. Sinasabi ko sa'yo, Cheng Feng. Yung 5,000 pinahiram ko sa pamilya nyo para pampagamot noong nakaraang buwan. Kailangan mo nang bayaran sa akin lahat ngayon.
Inaasahan ko pa naman yung pera para iregalo kay Chenya. Huwag mo nang isiping takbuhan yan. Feng, anak, huwag mo nang awayin ang pinsan mo. Kung hindi na kaya, hindi na lang magpapagamot si Papa. Wala namang katapusan ang gasto sa sakit na to. Pa, ano ba nang pinagsasabi nyo? Ha? Ha? Ang galing mo naman, Cheng Feng. Mukhang malaki-laki rin ang nakulimbat mo kay Boson. Pero bibigyan kita ng payo. Kapag wala ka na sa poder ni Son Haijian, wala kang kwenta dito sa pantalan. Kapag naubos na yung pera mo, huwag kang babalik sa akin para mangutang. Nay, ito po yung advance sa sahod ko. Bayaran niyo na po bukas yung mga gastusin ni Papa sa ospital. Bumili na rin po kayo ng masustansyang pagkain para lumakas siya. May nakuha akong malaking bayahe. Ilang araw akong mawawala sa dagat. Feng, kukuha ka na naman ba ng mga gamit? Amino acid fermentation liquid. Inihanda ko na para sa'yo, tinabi ko na doon. Hindi ko kailangan yan ngayon. Bakit? Dati, kayo ni Sun Haijian, laging ito ang binibili nyo. Mura na, mabisa pa. Mabilis makahuli sa malapit na dagat. Bakit bigla kang nagbago ng timpla? Yang tubig na yan, ginagamit ko lang yan para sa maliliit na huli malapit sa Pampang. Hindi ako sa malapit na dagat pupunta ngayon. Pupunta ako sa malalim na bahagi ng dagat sa may nagyayelong agos. Hindi na ito laro-laro lang. Tatrabahuhin natin to ng malaki. Kaya naman pala, sabi ko na nga ba't may tinatago kang alas. May tinatago ka palang galing. Wow! Kuya Feng, talagang pupunta ka sa rutang iyon. Ang mga bahura doon, masiksik pa sa ngipin ng aso. Pagpasok doon, nagiging bulag ang radar. Sa bawat 10 barkong pumupunta doon, 9 ang hindi nakakabalik. Kung takot kang mamatay, tumalon ka na sa dagat ngayon at lumangway pabalik. Laugi! Kapag nagtagumpay tayo dito, sagot ko na ang pang-inom mo habang buhay. Kuya Feng, wala namang kwenta ang buhay ko. Basta kumita ng pera. Kahit sa impyerno papasukin ko. Mabuti, yan ang tapang na hinahanap ko. Tara na. Ah! Silho, Kuya Feng, iyan ang yuan niyang hao ni Sun Haijian. Huwag mo silang pansinin. Tuloy lang tayo. Hoy! Aba, hindi ba't si bigeting technician Cheng yan? Nakapulot ka lang ng bulok na yero, akala mo makakapangisda ka na. Nasa malalim na parte na tayo ng dagat. Baka mabutas yung bangka mong sira-sira. Walang sasagip sa'yo. Bumalik ka na sa mabaho mong estero at manghuli ng isdang kanal. Ha ha ha! Hayaan mo silang tumawa. Pagdating ng bagyo, malalaman nila kung sino ang tunay na hari ng karagatan. Kuya Feng, ayon sa depth sounder, may mga malalalim na bangin sa ilalim. Masyadong mabilis ang agos ng tubig. Bagalan, labanan ang agos. Steady ang unahan. Dashu, ilagay ang pain. Ihanda ang pagbaba ng mga kulungan. Gamitin ang natitirang lakas. Kuya Feng, ayos na. CJ. Bahala na ito ngayon. Teka. Dashu, hilahin ang winch.
Kuya Feng, stuck ang winch, hindi mahila. Mapuputol na ang lubid. Parang may kung ano sa ilalim. May sumabit na halimaw. Mapuputol na ang lubid. Bilis-bilis. Itaas. Hindi. Hindi ito sabit sa ilalim. Kung sa mga bato lang ito sumabit, dapat matigas ang paghila ng kable. Pero sa ganito, parang may nakasabit na dambuhalang bagay. Matanda, abangan mo ang pagtaas at pagbaba ng alon. Kapag pababa na ang unahan ng barko, hawakan mong maigi ang timon para sa akin. Itaas. Diyos ko po. Kuya Feng. Pati yung kulungan na yupi. Ito ay isang pinakapal na bakal na kulungan na hindi kayang sirain ng pressure. Kahit 150 kilo ay hindi ito masisira. Sa sumunod na 6 na oras, hinarap namin ang bagyo at hinila paakyat ang lahat ng 30 kulungan ng alimango na inihulog namin. Wala ni isa man lang ang walang laman. Bawat isa ay talagang punong-puno. Itong lugar ng yelo na selyado sa loob ng 7 taon, ay biglang sumigla dahil sa espesyal kong pain. Bilisan nyo. Mag-ingat kayong lahat. Napakahalaga ng kargang ito. Kapag nasira ninyo, hindi nyo kayang bayaran. Napakagaling ng pagyayabang mo sa telepono. Sinabi mong mayroon kang pwedeng maging pambato ng tindahan. Na napakagandang klase. Diyan sa bulok mong segunda manong barko. Gaano kalalim na ba ang kayang marating yan? Anong magandang huli ang makukuha niyan? Na, lauhan. Ang VIP customer ko ngayong gabi. Partikular na humiling ng deep sea snow crab. Kung lolokohin mo ako gamit ang ordinaryong huli, masisira ang pangalan ko. Kapatid na Feng, nasaan na ang huli? Mga boss, kayo na mismo ang tumingin. Tingnan mo ang kalidad nito. Napakatigas ng shell nito. Siksik sa laman ang mga galamay. Walang kahit isang walang laman. Ito ang tinatawag na Black King Kong. Sa lalim lang na 800 metro. Sa malamig na madilim na daloy kung saan ang temperatura ng tubig ay halos 0 degrees. Doon lang sila lumalaking ganito. Lahat kayo dito ay mga eksperto. Ang ganitong klase ng huli, kapag hiniwa mo ang galamay ng alimango, ang laman sa loob ay parang may texture na parang snowflake beef. Ang meat-to-shell ratio ay siguradong higit sa 75%. 1,000,000. 1,000,000 para bilhin lahat na naginip ka. Boss Cheng, kalahati sa akin ng stock na ito. Mag-aalok ako ng 1,500,000 cash. Transfer ko na ngayon din. Old Zeng, hindi ka sumusunod sa usapan. Kaya mo bang suluhin ang ganito kagandang huli? Boss Cheng, 2,000,000 para sa lahat. Simula ngayon ang mga huli mo, ako na si Wei, ay bibilhin sa 1.5 beses ng market price sa mahabang panahon. Sige na huwag na kayong mag-agawan. Ang batch na ito ay ako na si Han ang bahala. Pero si kapatid na Feng ay mapagbigay. Lahat na nandito ngayon ay may bahagi. Pag-usapan na lang natin ng dahan-dahan ang presyo. Sa huli, ang masaganang huli na ito, ay binili lahat ni Old Han sa napakataas na presyo na 3,200,000 cash. Kumuha ako ng 800,000 mula doon at ibinigay kay Old Han bilang tubo niya sa pagiging midleman at sa suporta. Kumuha pa ako ng 200,000 at diretso kong ibinigay kina Dazu at Old Gi. Unti-unting nag-alisan ang mga tao. Dinala ni Old Gi si Dazu sa repair shop para maintain ang mga gamit. Ako naman umupo sa harapan ng barko, sa may tali at nanigarilyo. Kapatid na Feng, ngayon lang nakakita ng ganito ang kuya mo. Ang galing mong ito sa paghahanap ng isda at pwesto. Sa buong hilagang daungan. Ito na iyon. President Zeng, sabihin niyo na po ng deresto. Ganito kasi yan kaming mga veterano na. Sobra-sobra na ang pera namin. Karaniwan ay naghahanap kami ng kakaibang thrill. Tingnan mo itong barko mo sa susunod na paglaot. Pwede mo ba kaming isama? President Wei, hindi ito yung karaniwan ninyong ginagawa.
na pangingisda lang malapit sa dagat. Ang pupuntahan natin ay ang Death Ice Flow Zone. Ang taas ng alon ay umaabot ng 5 hanggang 6 na metro. Sa tindi ng pag-alon masusuka mo pati abdo mo. Kapag nagkamali buhay ang kapalit, iyan mismo ang thrill na hinahanap namin. Kapatid, huwag kang mag-alala. Alam namin ang mga patakaran. Hindi kami sasama ng libre. Ang bayad sa pagsakay ay 100,000 bawat tao. Kami na ang pipirma sa aming death waiver. Tama basta't pagdating doon. Hayaan mo kaming magtulak ng winch kahit isang beses. At kami mismo ang hihila sa isa sa mga 100 librang. Napakabigat na misteryosong huli mula sa kailaliman. Ano sa tingin mo, pwede ba? Dito sa daungan na ito, magkano lang ba ang kikitain sa pagbebenta ng isda? Ang totoong nagpapabaliw sa buong daungan ay ang pagbebenta ng takot mula sa kailaliman ng dagat at ng matinding adrenaline rush. Sige basta't hindi kayo takot mamatay. Sa makalawa 2:00 ng madaling araw, haharapin natin ang tunay na libingan ng mga bokya. Kapatid na Feng, hindi naman ako huli, di ba? Sakto lang ang dating mo. At sino naman siya? Ay nakalimutan kong ipakilala. Ito si Young Master Chu. Ang pamilya nila ay nasa negosyo ng international shipping. Nabalitaan niyang pupunta tayo ngayong gabi para harapin ang Death Ice Flow Zone. Kaya nagpumilit siyang sumama para masaksihan ito. Huwag kang mag-alala, kapatid na Feng. Ang 100,000 niyang bayad sa pagsakay, na-transfer ko na sa account mo. Yung death waiver nating 3. Napirmahan na nating lahat sa sasakyan. Tito Zeng, Tito Wei. Hindi ba't sabi niyo itong si Boss Cheng ang pinakamagaling na technical expert sa daungan na ito? Bakit itong barko ay sira-sira na parang galing pa sa junk shop? Pati yung radar antena kinakalawang na. Kaya ba nitong umabot sa lalim na daan-daang metro sa ilalim ng dagat? Young Master Chu, ang kargamento sa ilalim ng dagat ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng radar. Ito'y pinagtataya ng buhay. Itaas ang rampa. Kalagin ang mga tali at umalis na sa daungan. Mga kapatid, nakikita niyo ba? Ang blizzard. Pagkalipas ng 4 na oras, sa wakas ay nakarating na ang blizzard. Sa gilid ng target na lugar sa dagat, Kuya Feng, nagbago ang bilis ng agos ng tubig. Ang agos sa ilalim ay parang gilingan ng karne. Hindi mapanatiling matatag ang barko. Nandito na tayo. Ang mga gustong personal na maglagay ng blind box, lumabas na para magtrabaho. Hiwain ang mga itim na gel na ito sa mga pirasong kasing laki ng kamao. Itali ng mahigpit sa kulungan ng alimango. Sa mismong gitna ng net para sa pain. Dalian ninyo ang kilos. Huwag tanggalin ang guwantes. Kapag dumikit ito sa kamay, kalahating buwan bago maalis ang amoy. Boss Cheng, bakit itong pain ay sintigas ng bato? Kakalat ba ang amoy nito sa ilalim ng tubig? Daan-daang metro sa ilalim ng tubig. Ang temperatura ng tubig ay malapit sa 0 degrees. Ang water pressure ay mas malakas ng ilang beses kaysa sa ibabaw. Kung gagamit ka ng ordinaryong, likido o malambot na pain, bago pa makarating sa ilalim ay tatangayin na ng agos. Ibaba na ang kulungan. Tanging itong high-density na gel lang. Para makapaglabas ng signal na bioelectric alkali sa loob ng 24 na oras sa ilalim ng dagat. Ang bioelectric alkali signal ay tumatagal ng mahigit. Ang susunod na mangyayari ay isang mahaba at nakakabaliw na paghihintay. Isang oras ang lumipas. 2 oras ang lumipas. 3.5 oras na. Halos 4 na oras na to. Wala pa rin kahit anong senyales. Boss Cheng, pinagluloko mo ba kami? Ang linis-linis nitong siramong detector. Kahit anino ng isda wala. Ito ba yung sinasabi mong kalokohang Death Ice Flow Zone? Sa tingin ko isa lang itong patay na dagat. Pumunta ba tayo rito para lang magpahangin? Brother Feng, hindi ako naniniwala sa'yo, kapatid. Pero matagal na talaga. Baka lumipat na lang tayo ng ibang lugar. Masyadong kakatwa ang lugar na to. Kinakabahan talaga ako. Isipin na lang nating aral yung 100,000. Pereng Zeng, sinabi ko na sa'yo hindi to mapagkakatiwalaan. Yung mga huli nung isang araw baka, pinulot niya lang kung saan napatay na. Imposibleng laging may mahuhuli. Mga ginoo, ito ang tinatawag na Air Force Graveyard. Sa ilalim nito ay may daan-daang metro. Ang lalim ng mga bangin at bahura. Walang silbi ang sonar dito. Hindi kayang madetect ng scanner. Ang mga dambuhalang halimaw na nagtatago sa ilalim. Kailangan ng oras para sa espesyal kong pain. Na dahan-dahang matunaw sa sobrang lamig at pressure ng tubig.
Sobrang bagal kumilos ng mga deep sea emperor crab. Gumagapang sila sa putik sa ilalim ng dagat. Para maakit sila ng high-frequency signal na to, kailangan ng mahabang proseso para magtipon sila. Kayo kasi, sanay sa mabilis na pamumuhay at kasiyahan. Pero dito sa karagatan, may sariling patakaran ang kalikasan. Sa kailaliman ng dagat, ang lugar na tahimik sa loob ng 4 na oras. Ang Air Force Graveyard ay biglang nagkagulo. Laogi, isagad ang manibela laban sa agos. Dazhu, gamitin mo ang bareta para unlock ang auxiliary shaft. Cheng Feng, ano ba talaga ang nasabit sa ilalim? Baka nasabit sa lumubog na barko sa ilalim ng dagat. Hindi ito lumubog na barko, ito ang huli. Ang high-density bite ko ay nakababad sa ilalim ng 4 na oras. 12 ng king crab na tumitimbang ng mahigit 10 kilo bawat isa. Idagdag pa ang 300 kilong bakal. Ang kulungan at ang puwersa ng tubig at higop mula sa ilalim. Ang bigat nito ay siguradong lampas 1 tonelada. Kapag pinuwersa, tiyak na sasabog ang makina. Huwag kayong tumunganga lang dyan. Kung gusto niyong maranasan ang matinding kaba, pumunta kayo rito at kumilos. Hindi kaya ni Dashu mag-isa ang guide rope. Boss Zeng, Boss Wei, Young Master Chu. Isuot niyo ang mga guwantes niyo. At humawak kayo sa rehas na iyan. Kung mahuhulog ang kulungang ito ngayon, wala ni isa sa atin ang aasang. Makikita pa ang sikat ng araw bukas. 1, 2, hila. 1, 2, hila. Isang mahabang 20 minutong hilaan. Diyos ko po. Hindi iyon isang kulungan ng alimango. Iyon ay gawa sa di mabilang na kumakaway na higanting sipit, na pinagsama-samang parang kulay ubing itim na baluti. Isang monster meatball. Dashu, aikot mo ang braso at ilapag sa deck. Hahaha buhay. Buhay nga talaga. Ganito kalalaking king crab. Tio Zeng, nakita mo ba? Ako mismo ang humila sa ninuno ng mga ito. Mula sa kailaliman ng dagat. Mayaman na tayo, ang kulay at laki na ito. Ay nag-iisa lang sa buong mundo. Boss Cheng, bilib na ako. Ako, si Wei, ay talagang suko na sayo. Ang 100,000 bayad sa tiket. Sulit ang bayad para sa nakakakabang experience na ito. Sobra-sobrang sulit talaga. Bilis may siyam na kulungan pa sa ilalim. Punong-puno ako ng lakas ngayon. Bilis, iangat na ang lambat. Ito mismo ang gusto kong sitwasyon. At gamitin ang napakalaking huli para pasabugin sila. Simula sa araw na ito, ang Blizzard ay hindi na isang sira-sirang bangkang pangisda, kundi para sa mga pinakamayamang tao. Isang santuwaryo sa kailaliman ng dagat sa kanilang mga mata. Sa susunod na 3 oras, para itong isang nakakabaliw na massacre. 10 kulungan ng alimango, walang exception, lahat. Nasa estado ng sukdulang pagsabog. Nang ang huling kulungan ng alimango ay hinila paakyat sa deck. Ang aming 3 high-pressure na lave water tank ay tuluyan ng napuno. Ang waterline ng buong Blizzard ay puwersahang bumaba ng kalahating metro. Punong-puno. Pabalik na. Gaohua Heavy-Duty Fishing Center na nagkakahalaga ng 10 milyon. Sun Haijan, ito lang ang huli mo sa 3 araw na pag-alis mo. Itong ilang piraso lang na ni hindi pa nga. Kasing laki ng palanggana ko ng mga walang kwentang alimasag. At itong tambak ng mga stonyfish na walang halaga. Sa biyahe mong ito, ang sinunog mo lang na diesel ay umabot na ng mahigit 100,000. Nag-charity ka ba sa gitna ng dagat? Anong isinisigaw mo dyan?
Yung look na madalas nating puntahan. Biglang nagkagulo ang agos ng tubig sa ilalim. At saka, paano nangyari na ang sonar sa barko natin? Ay hindi makahanap ng malakihang grupo ng mga alimango. Kahit isang buhok wala tayong nakuha. At itong walang kwentang ito. Sabi niya nakuha niya ang formula ni Cheng Feng. Ano nang resulta? Yung mabahong tubig na niluto niya, itinapon sa dagat. Wala man lang naging epekto. Ang naakit lang ay puro mga kumakain lang ng pain. Ang nahuli ko puro mga basurero. Mga patay na isda na scavenger. Yung mga dekalidad kong kulungan ng alimango. Pinabaho lang ng mga bulok na isdang yan. Boss Son, sinunod ko naman talaga ang bili ni Kuya Feng. Sinunod ko ang dating ratio ni Cheng Feng. Sa amino acids at fish slurry. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi na ito epektibo pagdating sa dagat. Walang kwentang basura. Tignan niyo dali kung sino yung mga bumababa sa barko. Diyos ko, ang laki. Hindi ba iyan ang anak ng may-ari ng Chu Shipping? Anong ginagawa niya sa bulok na barkong iyan? At nagbubuhat pa. Wala kang alam. Nagbabayad yan para sa thrill. Narinig ko sa biyaheng ito. Si Boss Cheng ay nagpunta sa Death Ice Flow Zone. Lahat ng 10 kulungan ay puno. Naku po. Tingnan mo naman ang kalidad nito. Ang mga galamay nito ay mas makapal pa sa braso ko. Yang si Cheng Feng. Siguradong may alas siya. Nung hindi pa siya umaalis, sa karagatan natin, paanong maubos ang mga alimango? Kung ang Haijian ay palaging walang huli, itong barko natin na inutang ng 10 milyon, na binili nating malaking barko, ang interes pa lang ay makakabaon na sa pamilya natin. Kahapon yung mga big boss, sa telepono, tinanggihan, ang imbitasyon ng yuanyang natin na tingnan ang huli. Ang dahilan daw ay may business trip sa ibang lugar. At sa huli, nagbayad pa sila ng 100,000 piso para sa tiket, para pumunta sa bulok na barko ni Cheng Feng, para maging kargador. Ang ninakaw ng tangang yon ay hindi pa kumpleto. Ang batang si Cheng Feng, siguradong may itinatago pa. Ang pinakasikretong sangkap para malabanan ang high pressure sa ilalim ng dagat. Basta makuha natin yan. Dahil sa tibay ng barko nating yuanyang laban sa alon. Kaya nating pumasok diretso sa may yelo. Siguradong makukuha natin lahat ng negosyo niya. Tanga! Noong nasa barko pa si Cheng Feng, ano ang pinaka-iniingatan niyang gamit? Mayroon siyang itim na notebook na may password. Palagi niyang dala-dala. Pero, araw-araw na siyang nasa barko ngayon. Wala tayong pagkakataong makuha yon. Nasa barko nga siya. Pero paano ang bahay niya? Yung tatay niyang paralisado sa kama. At yung nanay niyang walang ginawa kundi mag-iiyak. Nabalitaan ko. Yung pinsan niyang walang kwenta na si Datao. Baon na baon sa talo sa sugalan kamakailan. At kung saan-saan na nanghihiram ng 5-6. Tawagan mo si Datao. Sabihin mo sa kanya, basta makuha niya mula sa inuupahang bahay ni Cheng Feng. Yung pinaka-formula ng pain na yon. Bibigyan ko siya ng 100,000. Hindi bibigyan ko siya ng 200,000. Feng, anak, nakauwi ka na. Yung perang binigay mo na ibayad na ni mama sa ospital. Sa susunod na linggo pwede nang mag-full dialysis ang papa mo. Kaninang hapon, yung pinsan mong si Datao, bigla na lang dumalaw, may dalang 2 kahon ng gatas. Para bisitahin kami. Sabi niya naging masama raw ang ugali niya kahapon. Kaya bumabawi siya ngayon. Himala yata yon. Ganyan talaga ang mga sugarol. Mas mabilis pa sa paglipat ng pahina ng libro kung magbago ng ugali. Siguradong may naamoy lang yang malansa. Sun Haijian, Chenya. Desperado na talaga kayo. Mapumasok ba siya sa kwarto ko? Hindi. Pinaupo ko lang siya sa sala sandali. Pero, palingalinga siya, laging sumusulyap sa kwarto mo, model. Tinatanong pa kung kailan ka ulit papalaot. CJ! Alam ko na. Sun Haijian, Chenya. Akala niyo ba, ganun lang kadaling pasukin ang kalaliman ng dagat? Ang formulang ito, gumagamit ng purong langis mula sa atay ng pating, at makapal na fermented na dugo mula sa mga patay na isda. Kayang tunawin agad ang likido sa nagielong tubig. Kumukulong chemical leavening agent.
Sa mababaw na dagat, baka makaakit ito ng ilang matatakaw na alimango. Pero sa lalim na 800 metro, sa Death Ice Flow Zone kung saan malakas ang agos sa ilalim, hindi ito aabot sa pinamumugaran ng mga alimango sa ilalim ng dagat. Ang mangyayari lang, sasabog ito na parang isang deep water bomb sa kalagitnaan. At sa loob ng ilang nautical miles, lahat ng nasa gitna at itaas na bahagi ng tubig, na sobrang gutom, at mga agresibong top predator, ay maaakit lahat palapit. Ito, ang daan patungo sa kamatayan na inihanda ko para sa inyo. Babalik ako sa pier bukas ng umaga para maghanda ng mga gamit. Sa pagpalaot na ito, baka kailangan nating pumunta sa mas malayong lugar. Sa toolbox sa ilalim ng kama ko, nandoon ang pinakamahalaga kong core formula at starter. Bantayan mo yang mabuti para sa akin. Kahit si Datao pa ang bumalik, huwag na huwag mo siyang papasukin sa kwarto ko. Narinig mo? Huwag kang mag-alala. Kahit ikamatay ko pa, babantayan iyan ni nanay para sa'yo. Nailagay na ang pain. Titingnan na lang kung kailan kakagat ang isda. Kuya Feng, tawag mula sa presinto sa Old District. Feng, anak, pasensya na. Hindi na bantayan ni nanay. Kaninang umaga, sabi ni Datao masakit daw ang tiyan niya. Kaya ipinibili ko siya ng gamot sa tiyan. Pagbalik ko, nawawala siya. Pinaghalo-halukay ang bahay mo. Sinira ang kahon sa ilalim ng kama. Ma, huwag kang umiyak. Ang mahalaga ay ligtas tayo. Hayaan mo na ang mga nawalang gamit. Gagawa na lang ulit ako. Alagaan mong mabuti si Papa. Ako na ang bahala sa lahat. Kuya Feng, ano na namang kalokohan ang ginagawa ng mga walang kwentang iyon? Kung titingnan, mukhang balak nilang suungin ang malalim na dagat. Nakuha nila ang top secret formula ko. Sun Haijian, balak niyang tapusin ang lahat sa isang bagsakan. Para ubusin tayong lahat. Kung ganoon, yung formula mo. Huwag kang mag-alala. Yan ay isang one-way ticket papunta sa hukay nila. Laogi, tingnan mo ang barometer. Hindi tayo papalaot ngayon. Ano ba to? Biglang bumabagsak ang sea level pressure. Bumaba na ito sa 780 hectopascals. At patuloy pa rin itong bumababa. Kuya Feng, palatandaan ito na mabubuo na ang isang polar cyclone. Sa karagatang ito, hindi bababa sa 3 taon. Wala pa tayong nakikitang ganito kalakas na low pressure area. Dazu. Lahat ng lubid ng blizzard. Doblehin mo. Ibaba mo ng husto ang kadena ng angkla. Sa mga susunod na araw, sinumang pumalaot ay hindi na makakabalik. Hahaha, Cheng Feng, Cheng Feng. Sa lahat ng mga plano mo, sa huli, sa sarili mo pa ring mga tauhan ka bumagsak. 200,000 para bilhin ang kwadernong ito. Sulit na sulit. Boston, paano po yung natitirang bayad? Makukuha mo ang lahat ng buo. Kunin mo ang pera at umalis ka na agad. Huwag kang sagabal dito. Tandaan mo ang nangyari ngayon. Kapag nangahas kang magsalita kahit isang salita lang, palulubugin kita sa daungan na ito. Opo, aalis na po ako, aalis na. Haijian ngayong nasa atin na to. Hindi na natin kailangang katakutan ang malalim na dagat na yon. Hindi ba't gusto nilang bilhin ang huli ni Cheng Feng? Kapag nakabalik tayo na puno ang karga, ibabagsak ko ang presyo sa pinakamababa. Diretsong palulugiin ko ang bangka ni Cheng Feng. Tawagin mo si Daigua. Daigua, nakita mo ba ang dami sa formula? Dagdagan mo pa ang dosis. Si Cheng Feng isang pirasong kasing laki ng kamao ang nilalagay sa isang kulungan. Tayo naman 3 kilo ang ilalagay natin sa bawat kulungan. Gusto kong, lahat ng king crab sa buong Death Ice Flow area ay maging parang mga nababaliw na mag-uunahan sa pagpasok sa mga kulungan natin. Boston, napakabilis ng agos sa malalim na dagat. Kung matutunaw ito kaagad, hindi kaya masyadong mabilis nakakalat ang amoy. Hindi nito maaakit ng tuloy-tuloy ang mga alimango sa ilalim. Wala kang alam. Si Cheng Feng mismo ang nagsulat nito dito. Posible bang maging peke ito? Natatakot lang siyang makopya ng iba, kaya sinadya niyang itago ito. Ang mga malalaking boss na iyon, mismong mga mata nila ang nakakita.
Nang humila siya ng daan-daang kilong alimango. Ang formula na ito ay siguradong panalo. Sundin mo ang sinasabi ko. Alas 3 ng hapon. Ang kalangitan ay naging kulay abo na parang tingga. Ang iba pang mga bangkang pangisda sa daungan ay matagal nang pinatunog ang kanilang mga sirena para bumalik sa daungan at abala sa pagpapatibay ng kanilang mga tali. Ngunit ang yuanyang sa pagkakataong ito ay walang awang binabangga ang mga yelo sa ibabaw ng dagat. Sinusuong ang papalakas na alon. Pilit na pumalaot. Cheng Feng, alam kong nakikinig ka. Nakuha ko na yung bulok mong kwaderno. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na pagsasanib ng yaman at teknolohiya. Manigas ka dyan sa bulok mong barko. Maghintay kang mamatay sa mabahong pantalan na yan. Kuya Feng, nasa laot na talaga sila. Sa radar, palayo ng palayo ang tuldok ng barkong Yuanyang. Paano kung makahuli talaga sila? Dazhu, alam mo ba kung ano sa karagatan? Ang hayop na may pinakamatapang na pang-amoy. Ha, hindi ba alimango? Pating! Isang patak ng dugo sa dagat. Naaamoy nila kahit ilang kilometro pa ang layo. Dinagdagan ni Sun Haijian ang plasma ng dugo. At ang dosis ng langis mula sa atay ng pating. Gumamit pa siya ng instant expanding agent. Ang bagay na to, kapag sumabog sa lalim na 800 metro sa undercurrent, hindi nito maaakit ang mababagal na king crab. Bubuo ito ng isang underwater corridor na maihabang 10-10 nautical miles. At ang lugar na iyon ay hindi lang libingan ng mga eroplano, kundi ito rin ang daanan sa North Pacific ng mga bull shark at mga higanteng pusit ng kalaliman. Akala nila pupunta sila sa isang minahan ng ginto. Ang totoo, nagdala sila ng isang barkong puno ng high-frequency na pain, diretso sa isang gilingan ng karne. Alas 6 ng gabi, ang pointer ng barometer ay tuluyan ng bumagsak sa red line. Isang polar na minsan lang mangyari sa 10 taon. Super cyclone, kasabay ng hangin na may lakas na level 12, at mga alon na may taas na 7 hanggang 8 metro. Ganap na isinara ang karagatan. Signal ng komunikasyon. Nagsimulang makaranas ng malakas na interference mula sa magnetic storm. Pautal-utal. At sa mga sandaling ito ang barkong Yuanyang ay sakto namang nakarating sa lugar na nababalot ng walang hanggang kadiliman. Ang Death Ice Flow Zone. Sa gitna ng malalakas na hangin at alon, si Sun Hai na namumula ang mga mata, mismong pumindot ng buto ng automated mechanical arm. 50 kulungan na puno ng high-frequency diffusing blood plasma na tumitimbang ng 500 gin na heavy-duty crab cages ay parang 50 bombang pang ilalim ng dagat na sunod-sunod na inihagis sa kumukulong itim na kalaliman na iyon. Ang demonyo sa ilalim ng dagat ay malapit nang imulat ang kanyang mga mata. Kuya Feng, ang lakas ng hangin at alon. Ang taas ng mga alon sa laot. Siguradong lampas 10 metro na. Ang barkong Yuanyang, kahit pa isa itong $12 milyong na heavy-duty na barko. Sa ganoong klase ng sitwasyon sa dagat, ang basta-basta na lang maghagis ng 50 mabibigat na kulungan, ay parang pagpapakamatay na rin. Hindi ang barko ang problema, ang kasakiman sa puso ng tao, ang tumakip sa kanilang paggalang sa kalaliman ng dagat. Ito ang barkong Yuanyang. Atensyon sa lahat ng unit. Hinihila na namin ang lambat. Binasag na ng tensyon sa hydraulic gauge ang record. Bawat kulungan ay punong-puno. Puno lahat, puno lahat. Impossible. Sa gitna ng ganoong kalakas na low-pressure throw, ang mga king crab ay dapat na nagtatago sa putik sa ilalim ng dagat para matulog. Paanong mangyayaring papasok sila sa mga kulungan? Siyempre, hindi mga alimango. Ngayon pa lang magsisimula ang palabas. Itigil, bilis, itigil ang winch. Ano nang bagay yan? Hindi yan mga alimango. Hawakan niyo ang pangalawang kable. Huwag niyo nang alamin kung ano yan. Siguradong malaki ang halaga ng bigat na ito. Ang mga pating ay Pacific Sleeper Shark. At may mga bull shark din. Nagwala na silang lahat, daan-daan, libo-libo. Kinakagat nila ang mga steel cable. Sa loob ng kulungan. Puno ng mga halimaw na iyan.
Boston, mapuputol na ang main shaft. Bilis, putulin ang steel cable. Hinihila pababa ang unahan ng barko. Pumapasok na ang tubig. Napakaraming tubig ang pumapasok. Hindi pwedeng putulin. Ang milyon-milyong utang ko. Nakasalalay lahat sa huling ito. Hilahin nyo. Yuan Yang. Saklolo, saklolo. Ito ang Yuan Yang. Mayday, mayday. Bumagsak ang crane. Bumasag sa kaliwang bahagi ng barko. Pinasok ng tubig at namatay ang pangunahing makina namin. Tumatagilid ang barko, ang mga coordinate ay. Matulog ka na, bukas ng umaga, maghanda kang panoorin ang katapusan. Yuan Yang. Imposible ang formula ko. Ang galing ko, imposible. Boston, tuluyan ng nawasak ang Yuan Yang. Itinuring itong paglabag ng insurance company. Sa pilitang pumasok sa napakasamang lagay ng dagat para magtrabaho. Tinanggihan ang bayad, ang cold chain company ng biyanan mo. Kinumpis ka na ng bangko kahapon para ipambayad sa utang. Ngayon, may utang ka na sa aming 35 milyon. Maghanda ka ng mabulok dyan hanggang mamatay. Pagkatapos ng investigasyon, suspect ka sa malubhang pagnanakaw ng sikreto ng kumpanya. Napakalaki ng halagang sangkot. Kahit na peking formula ang ninakaw mo. Ang ginawa mo ay isa pa ring krimen. Sumama ka sa amin. Tapos na ang lahat. Ito ang batas ng dagat na ito. Kapag walang paggalang sa kalikasan, walang kakayahang hindi hinasa sa maraming pagsubok. Puhunan, dito ay isa lang tumpok, ng basurang bakal na pwedeng lumubog anumang oras. Kapatid na Feng. Kapatid, ang galing mo talaga. Pati ang galit ng langit, nababasa mo ng ganoon ka-eksakto. Ngayon, nagkagulo ang buong mundo ng seafood sa syudad natin. Bagsak na ang mga walang hiyang iyon na sina Sun Haijian. Simula ngayon sa North District Port, ikaw Boss Cheng na ang magiging hari ng mga alimango. Boss Cheng, tama na ang satsat. Gusto naming arkilahin ang barko mo. Yung nahuli nating Black King Kong noong huli. Ginawang alamat ang high-class private banquet ko. Sabihin mo lang ang presyo. Kailan ulit tayo aalis? Sa Death Ice Flow Zone. Kuya Feng, sinulat ko na ulit lahat. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang tatayo sa unahan para maghagis ng lambat. Kulang ang 100,000 bayad. Magbabayad ako ng 500,000. Isama mo ako sa isa pang matinding biyahe. Mga boss, hindi na ako interesado sa huli mula sa Ice Flow Zone. Ako, si Cheng Feng, ay hindi kumikita sa ligtas na paraan. Ang tanging binibenta ko ay ang kakaibang kaba na wala sa iba. Ang coordinate sa mapang ito ay tinatawag na mata ng demonyo. Lalim na 1,200 metro. Sa ilalim, nagtatago ang mga kayang lumaki hanggang 300 libra pataas. Na White Jade Deep Sea Emperor. Isang kagat lang yan. Habang buhay mo nang maaalala, sobrang delikado ang pumunta sa lugar na ito. Pero nagmahal na ang tiket. 1,000,000 bawat isa. Walang tawad, mga boss. Sasama pa ba kayo? Game. Hindi na ubusan ng huli ang dagat na to. Ang kulang lang ay ang haring kayang pasunurin ang bagyo. Hindi na natin kailangang katakutan ang malalim na dagat na yon. Hindi ba't gusto nilang bilhin ang huli ni Cheng Feng? Kapag nakabalik tayo na puno ang karga. Ibabagsak ko ang presyo sa pinakamababa.
Diretsong palulugiin ko ang bangka ni Cheng Feng. Tawagin mo si Daigwa. Daigwa, nakita mo ba ang dami sa formula? Dagdagan mo pa ang dosis. Si Cheng Feng isang pirasong kasing laki ng kamao ang nilalagay sa isang kulungan. Tayo naman 3 kilo ang ilalagay natin sa bawat kulungan. Gusto kong, lahat ng king crab sa buong Death Ice Flow area, ay maging parang mga nababaliw, na mag-uunahan sa pagpasok sa mga kulungan natin. Boss Son, napakabilis ng agos sa malalim na dagat. Kung matutunaw ito kaagad, hindi kaya masyadong mabilis nakakalat ang amoy. Hindi nito maaakit ng tuloy-tuloy ang mga alimango sa ilalim. Wala kang alam. Si Cheng Feng mismo ang nagsulat nito dito. Posible bang maging peke ito? Natatakot lang siyang makopya ng iba, kaya sinadya niyang itago ito. Ang mga malalaking boss na iyon, mismong mga mata nila ang nakakita. Nang humila siya ng daan-daang kilong alimango. Ang formula na ito ay siguradong panalo. Sundin mo ang sinasabi ko. 3:00 ng hapon. Ang kalangitan ay naging kulay abo na parang tingga. Ang iba pang mga bangkang pangisda sa daungan ay matagal nang pinatunog ang kanilang mga sirena para bumalik sa daungan at abala sa pagpapatibay ng kanilang mga tali. Ngunit ang yuanyang sa pagkakataong ito ay walang awang binabangga ang mga yelo sa ibabaw ng dagat. Sinusuong ang papalakas na alon. Pilit na pumalaot. Cheng Feng, alam kong nakikinig ka. Nakuha ko na yung bulok mong kwaderno. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na pagsasanib ng yaman at teknolohiya. Manigas ka dyan sa bulok mong barko. Maghintay kang mamatay sa mabahong pantalan na yan. Kuya Feng, nasa laot na talaga sila. Sa radar, palayo ng palayo ang tuldok ng barkong Yuanyang. Paano kung makahuli talaga sila? Dazhu, alam mo ba kung ano sa karagatan? Ang hayop na may pinakamatapang na pang-amoy. Ha, hindi ba alimango? Pating! Isang patak ng dugo sa dagat. Naaamoy nila kahit ilang kilometro pa ang layo. Dinagdagan ni Sun Haijian ang plasma ng dugo. At ang dosis ng langis mula sa atay ng pating. Gumamit pa siya ng instant expanding agent. Ang bagay na to, kapag sumabog sa lalim na 800 metro sa undercurrent, hindi nito maaakit ang mababagal na king crab. Bubuo ito ng isang underwater corridor na maihabang 10 nautical miles. At ang lugar na iyon ay hindi lang libingan ng mga eroplano, kundi ito rin ang daanan sa North Pacific ng mga bull shark at mga higanteng pusit ng kalaliman. Akala nila pupunta sila sa isang minahan ng ginto. Ang totoo, nagdala sila ng isang barkong puno ng high-frequency na pain, diretso sa isang gilingan ng karne. 6:00 ng gabi, ang pointer ng barometer ay tuluyan ng bumagsak sa red line. Isang polar na minsan lang mangyari sa 10 taon. Super cyclone, kasabay ng hangin na may lakas na level 12, at mga alon na may taas na 7 hanggang 8 metro. Ganap na isinara ang karagatan. Signal ng komunikasyon. Nagsimulang makaranas ng malakas na interference mula sa magnetic storm. Pautal-utal. At sa mga sandaling ito ang barkong Yuanyang ay sakto namang nakarating sa lugar na nababalot ng walang hanggang kadiliman. Ang Death Ice Flow Zone. Sa gitna ng malalakas na hangin at alon, si Sun Hai na namumula ang mga mata, mismong pumindot ng buto ng automated mechanical arm. 50 kulungan na puno ng high-frequency diffusing blood plasma na tumitimbang ng 500 gin na heavy-duty crab cages ay parang 50 bombang pang ilalim ng dagat na sunod-sunod na inihagis sa kumukulong itim na kalaliman na iyon. Ang demonyo sa ilalim ng dagat ay malapit nang imulat ang kanyang mga mata. Kuya Feng, ang lakas ng hangin at alon. Ang taas ng mga alon sa laot. Siguradong lampas 10 metro na. Ang barkong Yuanyang, kahit pa isa itong 12 milyong dolyar na heavy-duty na barko. Sa ganoong klase ng sitwasyon sa dagat, ang basta-basta na lang maghagis ng 50 mabibigat na kulungan, ay parang pagpapakamatay na rin. Hindi ang barko ang problema, ang kasakiman sa puso ng tao, ang tumakip sa kanilang paggalang sa kalaliman ng dagat. Ito ang barkong Yuanyang. Atensyon sa lahat ng unit. Hinihila na namin ang lambat. Binasag na ng tensyon sa hydraulic gauge ang record. Bawat kulungan ay punong-puno. Puno lahat, puno lahat. Impossible. Sa gitna ng ganoong kalakas na low pressure throw, ang mga king crab ay dapat na nagtatago sa putik sa ilalim ng dagat para matulog. Paanong mangyayaring papasok sila sa mga kulungan? Siyempre, hindi mga alimango
Ngayon pa lang magsisimula ang palabas. Itigil bilis itigil ang winch. Ano nang bagay yan? Hindi yan mga alimango. Hawakan niyo ang pangalawang kable. Huwag niyo nang alamin kung ano yan. Siguradong malaki ang halaga ng bigat na ito. Ang mga pating ay Pacific Sleeper Shark. At may mga bull shark din. Nagwala na silang lahat, daan-daan, libo-libo. Kinakagat nila ang mga steel cable. Sa loob ng kulungan. Puno ng mga halimaw na yan. Boston, mapuputol na ang main shaft. Bilis, putulin ang steel cable. Hinihila pababa ang unahan ng barko. Pumapasok na ang tubig. Napakaraming tubig ang pumapasok. Hindi pwedeng putulin. Ang milyon-milyong utang ko. Nakasalalay lahat sa huling ito. Hilahin nyo. Yuan Yang. Saklolo, saklolo. Ito ang Yuan Yang. Mayday, mayday. Bumagsak ang crane. Bumasag sa kaliwang bahagi ng barko. Pinasok ng tubig at namatay ang pangunahing makina namin. Tumatagilid ang barko, ang mga coordinate ay. Matulog ka na, bukas ng umaga, maghanda kang panoorin ang katapusan. Yuan Yang. Imposible ang formula ko. Ang galing ko, imposible. Boston, tuluyan ng nawasak ang Yuan Yang. Itinuring itong paglabag ng insurance company. Sa pilitang pumasok sa napakasamang lagay ng dagat para magtrabaho. Tinanggihan ang bayad, ang cold chain company ng biyanan mo. Kinumpis ka na ng bangko kahapon para ipambayad sa utang. Ngayon, may utang ka na sa aming 35 milyon. Maghanda ka ng mabulok dyan hanggang mamatay. Pagkatapos ng investigasyon, suspect ka sa malubhang pagnanakaw ng sikreto ng kumpanya. Napakalaki ng halagang sangkot. Kahit na peking formula ang ninakaw mo. Ang ginawa mo ay isa pa ring krimen. Sumama ka sa amin. Tapos na ang lahat. Ito ang batas ng dagat na ito. Kapag walang paggalang sa kalikasan, walang kakayahang hindi hinasa sa maraming pagsubok. Puhunan, dito ay isa lang tumpok, ng basurang bakal na pwedeng lumubog anumang oras. Kapatid na Feng. Kapatid, ang galing mo talaga. Pati ang galit ng langit, nababasa mo ng ganoon ka-eksakto. Ngayon, nagkagulo ang buong mundo ng seafood sa syudad natin. Bagsak na ang mga walang hiyang iyon na sina Sun Haijian. Simula ngayon sa North District Port, ikaw Boss Cheng na ang magiging hari ng mga alimango. Boss Cheng, tama na ang satsat. Gusto naming arkilahin ang barko mo. Yung nahuli nating Black King Kong noong huli. Ginawang alamat ang high-class private banquet ko. Sabihin mo lang ang presyo. Kailan ulit tayo aalis? Sa Death Ice Flow Zone. Kuya Feng. Sinulat ko na ulit lahat. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang tatayo sa unahan para maghagis ng lambat. Kulang ang 100,000 bayad. Magbabayad ako ng 500,000. Isama mo ako sa isa pang matinding biyahe. Mga boss, hindi na ako interesado sa huli mula sa Ice Flow Zone. Ako, si Cheng Feng, ay hindi kumikita sa ligtas na paraan. Ang tanging binibenta ko ay ang kakaibang kaba na wala sa iba. Ang coordinate sa mapang ito ay tinatawag na mata ng demonyo.
lalim na 1,200 metro. Sa ilalim, nagtatago ang mga kayang lumaki hanggang 300 libra pataas. Na White Jade Deep Sea Emperor. Isang kagat lang yan. Habang buhay mo nang maaalala, sobrang delikado ang pumunta sa lugar na ito. Pero nagmahal na ang tiket. 1,000,000 bawat isa. Walang tawad, mga boss. Sasama pa ba kayo? Game. Hindi na ubusan ng huli ang dagat na to. Ang kulang lang ay ang haring kayang pasunurin ang bagyo.